Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ako muling yung lingkod, Pastor Charlie Dacotana, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Purihin ang Panginoon, sumandalitang iyamok at manalangin, Lord, thank you sa opportunity muli, Lord, na makapag-aral muli ng salita, makapaginig. Pagpalain niyo po ang mga salita mong aming pag-aaralan sa oras na ito. Ganoon din, O Diyos, ang mga nakatune in sa oras na ito, pagpalaan nyo rin po silang lahat. Salamat po Diyos. Holy Spirit, thank you. Kayong aming dakilang guro sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, muli, sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome po kayong lahat. At siyempre, ang kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So, welcome everyone. Amen. Purihin ng Diyos. So ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's open our Bible in the book of Ephesians 5:18 to 20. Sabay nating basahin. Sabi diyan, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ." Huwag kayong magalasing sapagkat mauwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20, dahil kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lord, salamat muli sa iyong mga salita ang aming mapapakinggan sa oras na ito. Holy Spirit, thank you, kayong aming great teacher sa oras na ito. Let thy name be glorified sa kabuuan na ito ng pag-aaral ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, ating pong pag-usapan, pag-aralan sa about living spirit-filled life. Pamumuhay na puspos, puno ng espiritong buhay. So, yun po ang nais ng Diyos, na tayo magkapamuhay na puno ng espiritu. Ibig sabihin, espiritu ng Diyos, hindi espiritu ng mundong ito. Amen. Kaya malinaw po yung ating foundation verse. So sabi dyan sa Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat mauwian sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. Amen. That's the will of God. Yan yung kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo na puspos ng Holy Spirit. Amen. Take note, living a spirit-filled life in our short introduction is a foundational aspects of the Christian faith. As believers, we are called to be filled with the Holy Spirit, who empowers us, guides us, and enables us to live according to God's will. Hallelujah. So, ang pamumuhay na puno ng Holy Spirit is a foundational aspect of Christian faith. So, ito ay napakahalaga, pinaka-pundasyon sa aspeto ng ating Kristiyanong pananampalataya, ang pamumuhay sa Espiritu. Amen? So, as believers in Christ, we are called, bilang manampalataya kay Kristo tayo tinatawagan, to be filled with the Holy Spirit, na tayo mapuno ng banal na Espiritu, who empowers us, guides us, and enables us to live according to God's will. So, take note yung mga salitang ito, napakahalaga, na
tayo ay maunawaan natin yung pagpupuno ng Holy Spirit. Amen? Pag napuno tayo ng Holy Spirit, tayo po ay empower. Empower tayo ng Holy Spirit. Bigyan tayo ng kapangyarihan. Gag-guide tayo sa mga tamang gagawin natin, sa tamang landas. And enables us. Kaya napakahalaga yung mga salitang yan. Empowers us, guides us, enables us to live according to God's will. Para makapamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. And take note, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ang banal na Espiritu ay katlong persona ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen? And plays a vital role in our life o in the life of every believer. Mayroong mahalagang papel ng Holy Spirit sa buhay natin. Bilang manampalataya, and being Spirit-filled means allowing the Holy Spirit to have control over our lives. Amen? So, ang pagiging puno ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu ay hinahayaan natin ang Espiritu. Ang banal na Espiritu ang mag-control sa ating buhay. Amen? Leading us in our thoughts, words, and action. Yung isip natin, yung panalita natin at pagkilos natin. Gusto ng Diyos, gusto ng Holy Spirit, ito ay makontrol niya. Amen? Para lang sa kapurihan niya. So it involves being open to His guidance and being transformed by His presence and bearing the fruits of the Spirit, such as love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, found in the book of Galatians 5:22 to 23. Amen? So, yun ang napakaganda. Pag nabago ang buhay natin, magitan ng kanyang presensya. Amen? So, ano ang dala nito? Ano ang dala ng presence ng Holy Spirit sa buhay natin? So, mahayag sa buhay natin ang 9 fruit of the Holy Spirit. So, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hallelujah. Take note, living in a Spirit-filled life also involves cultivating deep relationship with God. Amen? Through prayer. So, paano ba malalago yung ating malalim na relasyon sa Panginoon? So, nasasangkot dito yung pagiging malago ng malalim na relasyon natin sa Diyos. Pamagitan ng alin? Prayer. Worship. Pagsamba, studying the Word. Pag-aaral ng salita ng Diyos, and fellowship with other believers is very vital also. And it is about surrendering our will to God's will, allowing the Holy Spirit to work in and through us for the glory of God. Amen. So that's yan yung pamumuhay sa napuno ng Holy Spirit. Ultimately, living in a Spirit-filled life is a journey of faith, obedience, and intimacy with God. Amen. It is a life marked by power, boldness, and transformation. As we allow the Holy Spirit to lead us into a deeper relationship, nahayaan natin ang banal na Espiritu, karoon tayo ng malalim na relasyon with our Heavenly Father, sa ating Ama sa langit. Hallelujah. Okay, so ang ating interrogative statement is how to live a Spirit-filled life. Paano tayo mabuhay ng puno ng Espiritu ng pamumuhay? Okay, number 1. So, kay lesson about how to live a Spirit-filled life. First is surrender to God.
surrendering to God o pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Amen? So we need to surrender our lives to God. Our whole being, spirit, soul, and body. And living a spirit-filled life begins with surrendering your will, our will to God's will. Amen? So, ang pamumuhay sa Espiritu nagsisimula sa pagsusuko ng ating kalooban. Amen? Sa kalooban ng Diyos. Sa Panginoon. Submitting to His authority and yielding to His leading allows the Holy Spirit to work in and through you. Through us. Pagpapasakop natin sa Kanyang kapangyarihan, pamamahala, pagkusuko sa Kanya. Amen? Kaya napaka-importante po ang pamumuhay na puno ng Holy Spirit. Romans 12 verse 1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Hallelujah. Kaya ang pamumuhay sa banal na Espiritu na puno ng Holy Spirit ay hindi na tayo compromising. Hindi tayo sumasang-ayon sa takbo ng mundong ito. Inaalay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang ating isip, puso, yung mga salita natin, mata natin, lahat-lahat sa buhay natin. Naalay natin sa Panginoon sa living sacrifice, holy, acceptable. Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny himself, must deny themselves and take up their cross and follow me. Nasabi nito sa kanyang mga lagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil niya. Alin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. So yun ang paalala sa atin ng Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So yun si Apostol Pablo. Talagang nabubuhay, na puno ng Holy Spirit. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Habang ako'y nabubuhay sa katawang lupang ito, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog, nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Purihin ang Diyos. James 4 verse 7 and 8, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. So yan ang pamumuhay sa Holy Spirit. Tayo'y nagpapailalim, nagpapasakop sa Panginoon. At pag tayo nagpapasakop sa Panginoon, amen, so ang diablo po ay hindi magtatagumpay sa atin. Kaya nga sabi, submit yourself, then resist the devil will flee from you. Amen? So isang salita mo lang sa diablo ay lalayas. Come near to God and He will come near to you. Lumapit tayo sa Diyos, ay lalapit sa inyo. Wash your hands, you sinners. Linisin niyo mga kamay niyo kayong mga kasalanan. Purify your hearts, you double-minded. Amen? Hallelujah. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Proverbs 3 verse 5 and verse 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding. In all your ways submit to Him. Amen? He will make your path straight.
Kaya napaka-importante po yung salitang submission, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya yawi kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat na iyong gagawain siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Take note, ang Kawikaan 3:5-6. These all verses emphasize the importance of surrendering to God. Offering ourselves as a living sacrifice. Kasama na po yung Romans 12:1-2. Denying ourselves and submitting to His will in order to follow wholeheartedly. Amen? So, pangalawa, how to live. Paano tayo mamuhay na puno ng Holy Spirit? The second is prayer and intimacy. Prayer and intimacy is very vital sa ating pamumuhay na puno ng Holy Spirit. Cultivate a life of prayer and intimacy with God. Linangin natin ang buhay ng panalangin. Hallelujah. Magkaroon tayo ng malapitan na ugnayan sa Diyos. Take note, regular communication with Him through prayer and seeking His presence. Through worship and meditation on His Word, opens the door for the Holy Spirit to fill us, to fill you afresh. Amen? Hallelujah. So, ang regular na pakikipag-communicate natin sa Panginoon, palagian sa Kanya, pakikipag-communicate natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, paghanap sa Kanyang presensya, pamagitan ng pagsamba, pagbubulay-bulay sa Kanyang mga salita. Take note, ito'y nagbubukas ng pintuan para sa banal na Espiritu, para punuin ka, punuin ako, tayong lahat, na mapanariwa muli ang ating Christian life. Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and this peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa tungkol sa namang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamagitan ng panalangin, may pasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ganun kahalaga ang prayer, mga kapatid. Kaya kung tayo ay may mga pangailangan, idulog lang natin kay Lord. Mga kaguluhan sa ating isip at puso ay madidissolve. Papalitan ni Lord ng kapayapaan. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya nga pagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan, panalangin ninyo ang isa't isa. Pang kayo gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Hallelujah. So, a prayer of righteous man availeth much. Psalms 145:18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. So siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya tapat at totoo. Purihin ang Diyos. Pagtapat ang ating pagtawag sa Panginoon, mabilis pa sa alas 4, tayo diringgin ng Diyos. Amen? Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray your Father who is unseen. Then your Father who says what is done in secret will reward you, o will reward you. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama nakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Jeremiah 29:12-13, ano sabi ng Bible? Then you will call on me
and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, pag tayo po ay tatawag sa Diyos, sasagutin niya tayo. Amen? Pakikinggan niya tayo. Pag hinanap natin siya, masusumpungan natin ang ating Panginoon. So, hindi naman nawawala si Lord, nandyan lang siya. Amen? So, take note lahat ng mga verse na ito binanggit ko po. All these verses highlight the importance of prayer and intimacy with God. So, encouraging us as believers of Christ to bring our requests to Him. Confess our sins, seek Him with all our hearts, and experience His peace and presence through intimate communion with Him. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, yun po. So, sinasagot natin yung ating interrogative statement, how to be filled with the Holy Spirit, o paano tayo makapamuhay, how to live Spirit-filled life. Third, obedience to God's Word. Pagsunod sa salita ng Diyos. Take note, walking in obedience to the Word of God is essential for living Spirit-filled life. Amen? So, ang paglakad sa pagsunod sa salita ng Diyos, napakalaga ito sa ating pamumuhay na puno ng banal na Espiritu, na isang buhay na puno ng Holy Spirit. Aligning your action and decision with the principle and teaching of Scripture help us to stay in tune with the Spirit leading. Amen? John 14:23, sabi ni Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Wow! Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, ay ibigin siya ng aking Ama. Kami, tatahan at manatili sa Kanya. So pag tayo sumusunod sa Panginoon, take note, napakagandang promise ni Lord. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Iibigin siya ng aking Ama. Iibigin siya ng aking Ama. Kami tatahan sa Kanya, manatili sa Kanya. Triple blessing, mga kapatid. Pag tayo po ay namubuhay, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? Anong triple blessing dyan? Love na love tayo ng ating Ama, ng ating Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. So, tatahan ang ating Ama sa langit, sa atin. Amen? Mananahan siya sa atin. Okay, yan yung promise niya. So, sabi niya, ibigin siya ng aking Ama, kami tatahan sa Kanya, at ang pinakadabis dyan, mananatili. Imagine mo yan, mananatili siya, nananahan sa buhay natin. Ang sarap pagkapiling natin si Lord. Sabi nga ng Bible sa 2 Corinthians 3 verse 16-17, na nagkakamali, sabi roon, ang presensya ng Diyos, in God's presence, there is joy, there is liberty, there is peace in God's presence. Amen? James 1:22, anong paralan ng Diyos? Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. 1 John 2 verse 5 to verse 6, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganitong lalaman natin ang tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagkasabing nanatili sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen? Yan, napakahalaga po ang ating pagsunod at pamumuhay kasama si Kristo. Psalm 119 verse 105, your word is lamp for my feet, a light on my path. Salita mo isang tanglaw sa akin, ipatnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen? So, yun po yung mga reminder sa atin ng Panginoon. So, take note, ang lahat pong ito na aking binanggit ng mga talata, mga salita,
All these verses emphasize the importance of obeying God's word, following His teaching, and living according to His commandments in order to demonstrate love for Him, experience His presence, and find guidance and success in life. Amen? Kaya napaka-importante po mga kapatid na tayo po ay mamuhay a spirit-filled life. Amen? So to be continue po tayo. So tayo sandaling yumakot manalangin. Lord, thank you sa paalala mo siyang salita na nais mo kami mabuhay na laging puno na yung banal na espiritu. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po o God ang mga salitang ito ang aming napakinggan na hindi ito mawala sa aming puso. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin magsing panalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Dubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, bless niyo po lahat na nakinig ng salita. Pangalan ni Jesus, lubos ang galang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan, lahat ng tumanggap sa iyo. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, mga pangailangan niyong mga anak sa oras na ito, spiritual, physical, financial, material, emotional. In Jesus' name. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless sa lahat. Bye-bye.